Tuloy ang pagbili ng multi-role fighter jet para sa Philippine Air Force sa nagpapatuloy na modernisasyon ng AFP. 2024 pa nang aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MRF Acquisition Program para sa PAF. Dati nagnaipasa ng PAF sa Department of National Defense ang kanilang rekomendasyon para sa bibilhing multi-role fighter jet. Any platform from what we have recommended and what we have studied and researched on are win-win for not only for the Philippine Air Force but for the AFP. It will be very soon. It will be very soon. Iginit ng PAF na malaking tulong pa rin ang pagbili sa 12 dagdag na FA-50 Light Combat Aircraft mula South Korea na upgraded kumpara sa naunang modelo na dumating sa bansa mula 2015 hanggang 2017. Preparing us for the eventual acquisition of the multi-role later. But on the interim, FA-50 is an effective and credible deterrent as well because it can carry payloads and ammunitions. Pero aminado ang PAF na limitado ang kakayahan ng mga FA-50. Kaya't malaking bagay oras na ma-acquire ang multi-role fighter jets na kabilang sa mahalagang component para sa Integrated Air Defense System ng Pilipinas. It will be able to intercept multi-role fighters intruding the country. We can project what we call credible deterrence. They will think twice if they will intrude the country. How they will think twice? If you have GBADs, if you have shooters, if you have multi-roles. So isipin nyo, kung meron tayong multi-role, they can do what their platform can also do, and even better. Nananatili namang nakatuon ng AFP sa kanilang tungkulin. Ito'y matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang mga ipinadalang missile system ng US sa Pilipinas, kabilang ang Nemesis at Typhoon. Pero dati nang iginiit ng AFP na ang deployment ng mga ito ay para lamang sa mga pagsasanay, lalo't plano rin ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng kagamitan. Your armed forces will keep performing its mandate in furtherance of protecting our national interest all over the country. Si Pangulong Marcos Jr. inaasahan na raw ang mga ganitong pahayag mula sa Vice Presidente na may naging komento rin sa hakbang ng gobyerno sa West Philippine Sea. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Samantala, patuloy ang pakikiisa ng iba't ibang bansa sa pagtindig ng Pilipinas sa karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Ang Japan, nagpahayag ng pagkabahala at pagtutol sa paulit-ulit na pangharas ng China gaya ng panibago na namang pambobomba ng water cannon sa mga barko ng BIFAR noong nakaraang linggo. We recognize that the principles of freedom of navigation, adherence to international law, and respect for sovereignty are essential to the continued prosperity and security of our peoples. Kinonde na rin ng US ang tinawag nilang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard na nakaantala sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy na naayon sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.